Basahin natin itong Matthew 16:24 to 28. Let's read this passage, no? Sige po. Tagalog ba yan, bro? Ayan, Tagalog. Sige po, ready, go. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Makaupo na po tayo. Ito na ho yung climax. Ito na ho yung tinatawag natin pinnacle ng ating series. Ito na ho yung katapusan. Ito na yung pinaka-endgame, pinaka-dulo po ng ating March series na Call to Discipleship. Ang panawagan ng Panginoong Jesus na sumunod sa Kanya sa mas malalim at seryosong kaparaanan. Pinag-aralan po natin nung una ang kahalagahan ng pagtawag ng Diyos. Pinag-aralan natin ang mga picture or portraits po ng pagsunod sa ating Panginoon. Naroroon po yung picture ng asin, naroroon po ang picture ng pamilya, naroroon po ang topic din po natin about the secrets or discipleship secrets to success. Denying yourself, following Jesus, and carrying the cross. And last Sunday, we talk about the whys of discipleship. Bakit nga ba tayo sumusunod sa ating Panginoon? So ngayong umaga na to, we're going to talk about the last installment for our series, The House of Discipleship. The House of Discipleship. Paano nga po ba dapat sumunod sa ating Panginoon? And because this is the last message for this series, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ito yung climax, ito yung pinnacle, ito yung pinaka-endgame, pinakadulo eh. Kasi dito ho, tatanungin po ang bawat isa sa atin eh. Yamang ganito, narinig natin, alam na natin ang dahilan bakit tayo dapat sumusunod. Ang tanong ni Lord ngayong umaga na to ay, sino ba ang talagang totoong susunod sa ating Panginoon? Who will follow? Who will follow Jesus? At lagi nating makikita at maririnig lagi sa series na ito, no, na hindi po interesado ang Panginoon sa large amount of following. Makikita natin na from 15,000 dahil pinakain po niya, napakarami ng sumunod sa Kanya. Pero nung kinumpronta na po niya ang mga taong ito at hinarap at kinausap, kayo ba'y susunod talaga ng buo sa akin? From 15,000, naging 500 na lang po ang kanyang followers. At mula po sa 500, nung siya po'y nanalangin sa Garden of Gethsemane, malapit na po siyang ipako sa krus, mula po sa 500, naging 3 na lang. At nung siya'y pinako na nga sa krus, naging 1 na lang po ang tagasunod. At ang ating pong madalas na sinasabi, mukhang pagpapalapit at papahirap na ang pagsunod kay Lord, doon talaga natin totoong makikita ang tunay at totoong tagasunod ni Kristo. Jesus is never interested in a large amount of following. But Jesus is interested on the right followers. Hindi man madami, pero tama at sumusunod talaga sa ating Panginoon. So the house of discipleship, paano tayo susunod kay Lord? Last Sunday, pinag-usapan natin, bakit tayo dapat sumunod? Ginamit natin ang isang quotation ng isang philosopher na si Friedrich Nietzsche nung sinabi po niya, if you know the why, you can live anyhow. If you know the why, you can live anyhow. Kung alam mo ang dahilan, alam mo at masasagot mo rin yung tanong na ano at papano. At ito po hindi lamang applicable sa discipleship, sa spiritual, maging sa ating career, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. Pag naintindihan mo bakit ka nag-aaral, bakit ka bumabangon, bakit ka lumalaban, masasagot at malalagpasan mo rin yung mga tanong na papaano at ano. Nanood po ako ng finals ng PBA. Dati-rati, sinasama po ako ng kapatid ko sa Cuneta Astrodome. Pero ngayon po ay ginagawa na ho siya sa Araneta Astrodome. Sino ho dito nakapunta na po sa Araneta Astrodome? Dati pa naman po ginagawa. No? Alam niyo po ba ang isang kakaiba at kamanghamanghang nangyari ngayon sa PBA? Nagsisibalikan po uli yung mga fans
at fanatics po ng basketball. There was a time nung panahon po nila Berhel Meneses, Nelson Aceitono, Atoy Ko, Samboy Lim, nung panahon po natin, panahon po ninyo. Sikat na sikat, dinudumog po talaga mula po sa probinsya ng Cavite, Batangas, talaga pong sinasadya nila ang Araneta Coliseum para po panuorin. At alam natin, ang Araneta Coliseum is very famous, hindi lamang po dahil ito po ang ating isa sa pinakamalaki po at talagang palaruan po, doon po ginaganap ang mga laro. Dito rin po ginanap yung Trila in Manila nung naglaban po at lumaban po si Muhammad Ali. Nakalimutan ko po kung sino yung kalaban niya noon. About 28,000 ang nanood po ng laban na yon. Pero dito ho sa laban po ng PBA sa kanilang, hindi ko alam kung Governor's Cup ba yon. Nung pinanood ko po yung mga bleachers, grabe puno hanggang taas. At alam niyo po, tinaasan pa po nila yung entrance ng panonood sa laro. Ang reason po ay dahil ang naglalaban po ay yung favorite nyo pong team yung TNT or Talk and Text at syempre po yung Never Say Die team na Ginebra San Miguel. Pero bukod ho doon, ang isang reason po ay bigla hong nag-ship kasi at binalik uli ng commissioner, binalik uli yung excitement at competitiveness ng laro. Dati ho kasi, panay mga farm teams lang po, although medyo parang farm teams din po yun mga farm teams lang po yung naglalaban-laban, saka medyo hindi po logical na may magaling na player. Tinitrade kung kailan mas kailangan nila. Kaya nawala po ng gana ang mga Pilipino na manood po sa aktual na laro doon po sa Araneta Coliseum. Pero ngayon, ibinabalik po uli nila at bigla hong dumadami at lumalabas uli ang mga totoo talaga na followers ng basketball, particularly ng Ginebra San Miguel. Alam niyo, marami tayong pwedeng matutunan sa kwentong yun sa laro ng basketball Meron talagang mga tao na pag naglaro po talaga yung GSM, yung Ginebra San Miguel, although hindi ko pinopromote yung inumin na yan kakaiba ho sila kasi kahit lamang na, kahit patalo na, hindi sila nag-uuwian They always believe sa kanilang mantra, never say die, anything can happen hanggat meron pang oras Nung binuslo po ng tres ni Justin Brownlee, talagang nagkaroon po ng excitement hanggang nag-overtime. Hindi ko na po ikukwento kasi mahaba-haba Panoorin nyo na lang sa review. So may matututunan po tayo doon Talaga pong kung totoo kang tagasunod ng Panginoon, kagaya po ng mga fans sa basketball hindi ka aalis, hindi ka magmamadali, hindi mo iiwanan yung team mo, hindi mo iiwanan na yung pananampalataya maging ating Panginoon. Bakit? Nag-aabang ka na may gagawin ang Diyos pa rin kahit sa dulo po ng oras. So, in order for us to know how to follow Jesus, paano sumunod kay Lord? Last Sunday, sinettle na po natin yung tanong na why. We will examine 3 important pattern on how do we follow Jesus. The path, the pattern, and the road to discipleship. Kung gusto mong sumunod talaga ng buo sa ating Panginoon, at wala tayong choice because whether you like it or not in this life, laging may susundin po tayo. Lagi tayong may idadambana sa ating buhay. Ang Diyos man yan o ibang bagay o relihiyon o relasyon. There will always be someone na talaga pong mas mataas sa ating buhay at yung pong magiging Panginoon natin But today, for us, that we love Jesus, ang tanong ho dito, paano ba natin lubos na masusunod ang ating Diyos? 3 R. Number 1, first, let us learn and study the road to discipleship. Ang daan patungo sa pagsunod sa Diyos. Tamang-tama po kasi mahirap pong sumunod pag walang daan. Napakahalaga ng daan. At iba ko sa inyo, magagaling na driver, alam niyo po kung saan po ang tamang daan. Alam niyo po yung mga shortcut na daan. Alam niyo po yung mga magagandang daan. Lalo na po ngayon na medyo matraffic sa NLEX, naghahanap yung iba ng alternative. Saan ba yung daan na makakaiwas tayo ng traffic at makakatipid tayo ng gas? If you want to follow Jesus, the Bible says that there's a particular road or pathway wherein we could really follow Jesus. Alam niyo po, ang church natin, nasa Pagala, DRT Highway. Para makapunta ko kayo dito, kailangan nyong alamin at memorize muna ano yung address. Pag may ini-invite tayong speaker, binibigyan ko sila ng ways na kapin
Sabi ko, hindi ko na ma-explain kung saan, tapat ng ganito, ganon. Anyway, magtatanong pa rin kayo eh. Sundan nyo lang yung ways na yan, dadalhin kayo sa Zion Christian Fellowship Baliwag. May path kasi, may pattern, may road eh. So the first road that describes the road to discipleship, number 1, it's a narrow road. Malalaman mo na nasa tamang daan ka ng pagsunod sa Diyos sapagkat ang daan na ito medyo makipot. Medyo masikip. At medyo mahirap hanapin at mahirap sundin. Basahin po natin para mas maintindihan natin. The road to discipleship is a narrow road. Ayon po sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Basahin natin to. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, si Jesus pong nagsasalita dito, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na papunta sa kapahamakan. Ano daw po ang isang description sa daan na kabaliktaran sa daan ni Jesus? Marami ang nagdaraan dito. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, sa Zoe life, at kakaunti lamang ang nakakatagpo niyon. You know, kung natagpuan na po talaga ng ibang tao ang daan patungo kay Jesus, ang daan pagsunod sa Diyos, marami tayo dapat dito. Puno dapat ang mga simbahan. Amen? But we have this mindset na pag madami, pag dinudumog, yun yung tama. Pwede po yun sa mga tindahan, sa mga sikat na mga YouTubers, sa mga vloggers, sa mga brand na binibili natin. But in this case, popularity and majority does not apply in this case. Because according to this verse, ang daan patungo kay Jesus, ang daan patungo sa pagsunod sa ating Panginoon ay makipot. The word narrow means unattractive, unpopular. Hindi nakakainganyo. No? Makikita niyo po dito, meron kayong mga iniimbitahan, pa isang linggo, susilip, attend, matutuwa, pero nag-iisip na sila, hindi na ako babalik. Bakit? Parang may demand dito eh, may hinihingi. Parang, hindi kayo madami. Parang hindi maganda, di ba? Parang hindi maayos, parang hindi malaki. Yun nga po eh. Because nowadays, people are attracted sa malaki, sa madami. I'm not saying na mali po iyon. I'm not saying na mali yung iba. I'm just saying, usually pagdating sa pagsunod kay Lord, kukonti at iilan lang ang nakakatagpo doon. Amen? At alam niyo po, ang mga nakakatagpo doon ay mga matatalino at mapapalad, kagaya po ninyo. Sabi mo nga sa katabi mo, matalino ka pala, sis. Sabi mo sa kanya, matalino, mapalad. Muntik ko na sabihin, malapad. No, mapalad po. Samantalang ang maluwang na daan, marami ang nagdaraan doon, popular siya, followed and chosen by many, because they have this concept na herd mentality, kung saan ang mas maraming pumupunta, doon siguro tayo pupunta, siguro mas maganda yon. Nakasubok na ho pa kayo ganito, no? Dinudumog yung tindahan na yun. Pagbili nyo to, naku po, hindi pala masarap yung pagkain. Parang, nagsisi ka. Bakit? Gutom na gutom ka. Gusto mo ma-enjoy. Naranasan nyo na po yun yung nagsisi ka, halos di mo maubos. Kaya lang po, no choice eh. Maluwang, popular, pero ayon sa Bible, ayon sa verse na binasa natin, papuntang kapahamakan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi lahat ng maluwang at malapad, madami, ay maayos. Ayon sa Bible, ito po'y papuntang kapahamakan. Bakit daw po marami dito ang nagdaraan? Ano sa tingin niyo po mga kapatid? No? Bakit dinescribe ni Jesus dito? Sino dito ngayon mo lang narinig yung verse na to? Bakit kaya sinabi ng Panginoon, ang daan patungo sa Kanya, makipot, konti ang nagdaraan, konti ang nakakatagpo. Pero ang daan na kabaliktaran at pauwi sa kapahamakan ay malawak, maluwang, at marami ang nagdaraan doon. Bakit po kaya? Bakit kaya pauwi ito sa kapahamakan? This road is dangerous because this road, although it's popular, walked by many, it has no rules. It has no standard. Okay lahat. Pwede lahat. Dahil pwede ang lahat, walang sasaway, walang magkukorek, walang magtatama, kahit hindi mabago ang buhay, pwede lang, okay lang. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, ang daan patungo sa akin at ang daan patungo sa buhay is narrow, less spacious, hard and inconvenient, but it's the safest road
than the other road. Mas ligtas po dito ang daan na to. Bakit kaya kakaunti ang nakakatagpo sa daan patungo kay Jesus? Dahil po ba maliit siya? Dahil po ba hindi siya pansinin? Siguro po dahil kokonti ang nagnanasa na dumaan doon. Alam naman nila eh. Alam naman natin eh. Na kung ano yung tamang daan papunta kay Jesus eh. Pero may mga tao talaga na pinipili nilang dumaan lang sa mga daanan na mas marami ang nagdadaan. Amen? Sino ho dito, hindi ka nagsisisi na ang daang pinili mo, kahit maliit, kahit makipot, kahit kukonti ang nagdaraan, ito yung ligtas na daan, ito yung daan na hindi mauuwi sa kapahamakan. Sumigaw nga po ng amen at palakpakan natin ang ating Lord. You know, when I become a pastor, partly po, parang nagsisi ako, sabi ko, seaman na sana talaga ako ngayon. Siguro, ganitong ginagawa ko noon. No? You know, as a pastor, the loneliest day sa buhay po namin is Monday. Kasi doon po nagsising in lahat. May nasabi ba kaming hindi dapat nasabi? Meron ba kaming dapat sinabi na hindi nasabi? May na-offend po ba kami? Saka alam nyo naman po, pag wala na yung mga tao, nag-iisa na lang, sa family na lang, yung stress bumabagsak, no? You know, when you become a true follower of Jesus, although it's right, it's the safest road, it's the safest path, it could be lonely. Nararamdaman nyo ba minsan na nag-iisa ka na lang, bakit? Eh, ayaw mong sumama doon dahil alam mo na mali ginagawa nila eh. May mga aya na alam mong hindi mo dapat patulan. Bakit? Kukontra siya sa iyong pinaninindigan at sa iyong pagiging disipulo ni Kristo. Eh. And sometimes, having that kind of choice or mindset, it could be lonely. Pwede kang malungkot. No? Halimbawa, dapat nandun ka sa isang lugar ngayon na kung saan maraming mga tao ngayon na pinupuntahan. Pero nandito ka eh. Although I could see that you are happy, you are blessed, but deep inside, sometimes we could feel lonely. Ano kaya ang pwede namin nagawa na ngayon? No? Yung iba na mula pa ng Sabado nandito na, nagla-live groups na, hanggang Linggo, hanggang mamaya sila dito. Probably, as a pastor, iniisip ko rin, no, ano kaya iniisip nila, no? Kung hindi siguro sila nakakilala kay Lord, ano kaya mga ginagawa nila na posible rin na madami po kanilang mga sinasamahan? You know, my point is this now. As lonely and as hard this road might be, the road to Jesus, there's something comforting in this road. Alam niyo kung ano yon? Jesus is with us and He will walk with us no matter what. Kahit malungkot, kahit mahirap, kahit makipot ang daan na ito, kahit kukunti ang nagdaraan dito, hindi tanyag, hindi sikat, isang bagay po ang alam ko, kasama natin ang Panginoon sa paglakad, sa kalungkutan, sa kahirapan. Basta ang isang bagay ang alam ko, I'd rather walk with Jesus in hardship than walk without Jesus in the road to prosperity, in the road without Him sa buhay na ito. Sino po dito ang natutuwa na kahit mahirap ang pagsunod kay Lord, ang dami mong sinasaalang-alang, marami kang sinasakripisyo, pero alam na alam mo na yung daang pinili mo, kasama mo ang Panginoon sa paglakad noon. Sumigaw nga po ng malakas na amen. At sinasamahan tayo ng ating Diyos. At alam niyo po, ang konsepto po ng pagsama ay napakahalaga. Although destination and direction is very important. Totoo po ba yun? No? Mahalaga ang destination eh. Mahalaga po ang direction eh, kung saan ka pupunta eh. But you know what? Pag kayo po may gumagala, lumalakad, umaalis, hindi lang po destination at direction ang mahalaga. Mahalaga din po sinong kasama mo. Mahalaga din po ang companion eh. Because kahit gaano kalayo ang pupuntahan mo, kahit gaano ka-traffic, basta tama yung mga kasama mo at gusto mo yung mga kasama mo at gusto ka rin ng mga kasama mo, hindi mo nararamdaman yung hirap. Ang pinag-uusapan nyo po, yung mga bagay na nagbibigay kagalakan sa inyong paglalakbay. Ito ho yung pinnacle at climax na po ng ating series. Yamang ganito at alam mo na ganito ang daan na tatahakin mo. Susunod ka pa rin ba sa ating Panginoon? You know, knowing that Jesus walks with you, you need not to worry because God will give you the right kind of help, the right kind of direction, guidance and provision and security sa paglakad sa ating Panginoon. At alam niyo po, sa mundong ito, sa daang pinili natin, the narrow road, no, pahirap ng pahirap, pero kagaya po ni David, pwede nating masabi,
Kahit mukhang madilim ang dinaraanan natin, hindi tayo sigurado, hindi tayo tiyak. Minsan sa ating faith kay Lord as a Christian, meron time na hindi tayo sigurado lagi, nagdududa din po tayo. Pareho lang po ba tayo? May mga time din ba nagda-doubt tayo kay Lord? Yeah, di ba? Pero pwede nating sabihin, kagaya ng sinabi ni David sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, through that path of death, I will fear no evil, for you are with me, because your rod and your staff, they comfort me. Ang sarap po ng katiyakan na meron si David, kahit sa daraanan na mukha pong madilim at daan ng karimlan, mukhang daan ng kamatayan, hindi po siya natatakot at pinipili niyang hindi matakot. Bakit? Alam niya na ang presensya ng Panginoon kasama niya at sapat na ang pagsama ng Diyos para malagpasan niya ang kanyang pinagdaraanan sa buhay na ito. Amen po ba doon, mga kapatid? Number 2, it's not just a narrow road, it's also a road I call the road less traveled. Grabe po, because when I did these sermons, naiyak po ako because nagpa-flashback po yung journey ko when I made the decision na iwanan po ang pagsisiman at pumunta dito sa Maynila, 2 t-shirt, isang short, isang pantalon, Converse po na red kasi favorite ko yung Eraserheads, isang backpack. Ang pamasahe ho noon, 1999, ay nasa 350 pa lang po dyan sa may bandang Karuhatan. Ang allowance ko ho noon, 250, isang buwan. Naghahati pa kami ng kapatid ko na nag-aaral sa Iris, Eulogio Amang Rodriguez. Kaya naman, kasi, kaya may nagtanong sa akin sabi ni Aika, Pastor, ba't favorite niyo yung pansit? Nangiti lang po ko, sabi ko, kasi ang pansit po ang nag-survive sa akin nung nag-aaral ako sa seminary. Wala akong ibang kayang bilhin lang, kundi pansit lang. Kaya po, hindi pa man ako umu-order ng pansit, yung concessionaire po sa kantin, nagtatabi na ako. Bibilhin ko na po yan, sasabihin hindi, kay Albert yan. Bakit? Talagang hahanapin ko po yung pansit At kung minsan wala akong pambayad, naawa sa akin yung concessionaire, sasabihin niya, huwag ka muna lang sabihin kay Nanay Rose. Sana hindi niya ito maririnig, Huwag mo na sabihin kay Nanay Rose, sa'yo na yan, dinadagdagan pa ko ng kanin. At talaga pong ditakal po kami. Kaya ang payat ko po noon Kung nakagraduate naman po, blessed naman ng Lord, di ba, Pero, when I was in Phoebias Seminary, I was crying. Sabi ko, Lord, tama ba itong decision ko? Because it is a road less traveled. Ano mo ang isabihin ng Tagalog niyan? Ito'y daan na malungkot. At kung minsan, ikaw lang ang dadaan dito. Kahit pamilya mo, hindi ka sasamahan. At that time, I know that my family loves me, even my parents, they want the best for me. Pero noong time na yun, ang alam po nila na the best para sa akin ay magsiman talaga And I know I broke their heart when I decided na hindi na po ako tutuloy, magpapastor na po ako. Sabi ko nga sa inyo, sakay ko sa DLTV, kitang-kita ko po yung lungkot ng nanay ko. Tumalikod siya na hindi na lang makuhang kumaway, na parang feeling ko I failed her. At nagtatalo po, pwede pa akong bumaba, kaya lang po pinamasahian na ako, nakakahiya naman. Po ako pinamasahian, binayaran na ako Sabi ko, no choice na to, pero alam mo yung time, sabi ko, alam mo yung feeling, at that time I was 18 years old siguro, or 19, nakaupo ako doon, sabi ko, Lord, pinabigla lang po ba ako? Na-excite lang po ba ako? Pwede naman akong sumunod sa'yo na hindi nagpapastor. Tama yung mama ko Pero nung umuusad na yung bahas, parang hindi ako ibig na patayuin ng Lord and ng Holy Spirit Pwede na po, pero ang bigat-bigat ng pa ako, hindi ako makatayo. Hanggang namalayan ko na lang po, nandun na ho kami sa may Samar, papunta na po siya, tatawid na po ang barge at sinakay na po yung bus. Sabi ko, now, ito na talaga, nag-sink in na sa akin. Naiyak po ako, bigla ko ako nasambit sa isip ko, Mama. Kasi makamama po ako Alam niyo, pag nalulungkot ka, alam mo yung, hindi mo alam yung unfamiliar territory na pupuntahan mo. Kasi hindi ko alam anong mangyari sa Phoebias napabulalas na lang ako, Ma, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong aabutan ko. May pagkain ba ako doon? Totoo nga, wala talagang pagkain. Kasi pinangakuan ako ng mga churches doon na talagang maliliit ang simbahan doon sa Leyte, sa 10 miyembro. Pag ang miyembro mo 20, mega church ka na noon. Totoo, dahil lang po yung mga talagang kaya mo yung pastor. Ikaw lang ang kami di nakapag-aral, ikaw lang nakapag-aral na taga Leyte. Susuportahan ka namin. Ako naman, lakas ng tiwala nila sa akin
Sa awa ng Diyos, mga nakadalawang buwan din po na alawan, sumunod na letter, wala pang telepono noon, wala pang text, ang pinadalang sulat sa akin, kala ko may kasamang pera nakalagay. Pastor Albert, we're so sorry na wala na pong pera ang mga churches dito, hirap na hirap din. You're on your own na. Should you decide na bumalik, nasa iyo yun. Should you know that the calling of the Lord is very clear sa iyo, kakayanin mo yan. Pumatak na lang yung mga luha ko hanggang nabutas yung liham eh. Di totoo po yan. And I remember, meron pong isang linggo na hindi ako kumakain sa seminary. Alam niyo yung mahilig ka sa pagkain pero walang pagkain. Naiintindihan niyo bang ibig kong sabihin? Yung lagi kang gutom, di ba? Kaya pag nakakita ko ng pusa, ibang tingin ko nun eh. Mga bayabas, no? And ang laki kong ginagawa, uminom lang ako ng tubig. Pero ito matindi, no? Kahit tubig lang iniinom ko, nakakapag-basketball pa ako, lakas-lakas ko pa tumalon. Sabi nga nakaklase ko, pareho kaming walang pagkain eh. Ikaw kasi naglaro ka pa, di ayan, masakit na katawan mo. Ano kakainin natin ngayon na? Kukwentuhan lang kami. Kasi noon, walang social media, walang distraction. There's a sense of contentment and peace na kahit wala ka. Alam mo ibig ko sabihin? Hindi ka nagrereklamo, hindi ka dumadaing. Pero naiyak din ako, sabi ko, Lord, ito po ba yung road papunta sa'yo? Hindi ko alam na magpapastor ako dito sa Hagonoy. Makakapag-church plan ako sa Malolos at itong Baliw. Hindi ko pa nakita to. Hindi ko pa nakita si Aiza, sila JL. Hindi ko pa nakita kayo. And at that time, ang nakita ko lang, si Lord lang. Kumakaway sa daan at sabi niya, tutuloy ka ba? Susunod ka ba? Magpapatuloy ka ba? So I was crying. I was drinking a lot of water na, believe me, kung may isda pa ako malulunok, I could be an aquarium talaga. Mukha na talaga akong aquarium. Talagang, alam niyo yung pag nagkaklase kami, sabi ng teacher, sino yon? May umutot ba? Sabi, hindi po. Kumukulo po yung tiyan, no? Yung pag naglalakad ka, tumutunog talaga yung tiyan mo, parang minahaalog na galon. Kasi nga po talagang wala eh. At umupo po ako doon. I was crying. Akala ko nag-iisa ako. Up until I met a sophomore. Freshman lang po ako. Sophomore. Malapit na graduate, no? Sabi niya, anak, ano ba? Nakaupo lang po siya doon. No? Hindi na po ako nakapagpigil kasi 1 week na eh. Nag-hallucinate na po ako eh. Hindi na malinaw sa akin yung mga tinuturo ng teacher. Talagang, meron din nag-aabot-abot. Kaya pag may nag-aabot-abot, pakipot pa ng konti. Hindi, okay lang bro. Sabi ko, isa pang yaya. Hindi kita tatantanan talaga. Kukuhanin ko yan eh. Pagkasunod po nun, sabi niya, alam mo ba ako? Sabi niya, higit pa sa 1 linggo na hindi ako kumakain. Bigla akong lumakas. Na-encourage ako. Sabi ko, wow. Nakatagpo ako ng ka-fellowship dito. Praise God, no? Sabi ko, ano to? Pataasan ng level? Ako 1 week, ikaw higit pa doon, no? Hindi na-encourage lang ako, tapos alam mo, hindi nag-usap po kami, tapos inakbayan niya ako. Sabi ko, bakit po, Pops? Sabi niya, kasi wala rin akong support eh. Pero na siya, sophomore, no? At bigla niya akong inakbayan. Sabi niya, alam mo kasi, akala natin, pag pinili natin ang Diyos, nagdesisyon tayong sumunod sa Kanya, tumugon tayo sa panawagan niya, nagpastor tayo. Akala natin, ang laki-laki ng utang na loob ng Panginoon sa atin eh. Pero anak, sa totoo lang, sabi niya, kulang pa yung ginawa ni Jesus para sa atin sa ginagawa nating pagtugon sa pagsunod sa Kanya. And it really made my day. Nabago talaga yung kaisipan ko. And mula po nung time na yon, ewan ko parang nabusog na lang po ako bigla. No? Tinutulog ko na lang. Kaya sana yung kami natutulog talaga eh. Sumunod na linggo, pinatawag ko kami ng aming mentor, aming pastor. And sabi niya, good news. Ano po yung good news? Good news. Merong mag-sponsor sa inyo from Alaska na bibigay sa inyo ng allowance, 2,000 monthly. Sabi ko, wow, praise the Lord. Grabe. Kaya pag pumapasok na po ako sa kantin, hindi napansin ang tinitingnan ko. Sabi ko, Chucky nga po, paki-order ng Chucky. Pati po yung adobo na yan, fried chicken. Sabi nung nanay na yan, yabang ni Albert mukhang paldo-paldo Okay. Sagot na ako ni Bishop Eli. Pag dumarating si Bishop Eli, para ako nakakita ng Savior eh. Savior! Kaligtasan. Nasasabihin kagad ng concessionaire. Si Albert, maraming utang yan dito. Sige, babayaran ko. Yan. Nakita ko po na pinatikim lang pala ako ng Panginoon at chinek lang ako sa aking whys. Why are you following Jesus? Meron pong kanta si Robert Frost na ang pamagat, The Road Not Taken. Sabi dito, 2 roads diverge in Yellowwood. And sorry,
I could not travel both. Totoo yun. Hindi ka pwedeng lumakad ng pareho sa kasiyahan at sa lakad ng kahirapan patungo kay Lord. Isa lang talaga pipiliin mo. And be one traveler long I stood and looked down at one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. And he said to himself, I shall be telling this with a sigh. Some were ages and ages hence. Two roads diverged in a road, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Ang magbibigay kaibahan sa buhay mo ay yung daang pipiliin mo kung saan naroroon si Jesus. Hindi ko alam kung paano niya babaguhin ang sitwasyon mo. Hindi ko alam kung paano kanya susuportahan. Hindi ko alam kung paano kanya i-bless. But I believe as long as nandun ang Panginoon at pinili mong nandun ang Diyos sa daan na yon, gagawa at kikilos ang Diyos. And the road that you choose will really make a lot of difference in your life. Kapatid, are you willing to travel, to walk with the Lord, to follow the Lord, even though this road is a narrow and a road less traveled? Pangalawa, it's a road to life and freedom. Bagamat makipot ito, masikip, ito yung daan patungo sa kalayaan, totoong kalayaan at buhay. Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to man and appears straight before him, but its end is the way of death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Iingatan natin, ano ba yung daang tinatahak mo ngayon? You know, your direction is really important eh. Kasi hindi lang ikaw ang naglalakbay, susundan ka ng marami. At kung ikay mapapahamak, marami din ang mapapahamak. Kaya mag-iingat po tayo sa the choice of discipleship or following na ginagawa natin kay Lord. Ito ba'y seryosong paglakad ba talaga? O lumalakad ka kunwari, sumusunod ka kay Lord, but you don't want to walk with that narrow road or that road less traveled. Hindi mo matitikman ang totoong buhay at ang kalayaan. John 14:6 says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Yes, it's narrow. Yes, it's unpopular. Pero naroon naman ang totoong buhay. Naroon ang katotohanan. At naroon ang tamang daan na kung saan naroroon si Jesus sa ating buhay. It is not the road conditions, but the destination which must determine which road you choose to travel. Because a rough road that leads to life is infinitely better than a smooth road and easy road that leads to destruction. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kahit nahirapan ka ngayon, kung alam mo at malinaw sa iyo yung why, at sino tong Diyos na sinusundan mo, kahit mahirap, kung ang dulo naman ito ay kapayapaan, kasaganaan, buhay na walang hanggan at kalayaan, hindi na magiging mahirap ito sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Diyos. Pang-apat, the road to Jesus or the road to discipleship, it's a discouraging road because it's a road called the Emmaus Road, the road to passion. You know, maraming path na tinutukoy ang Bible eh. At isa pong pathway dyan, yung tinatawag nating Emmaus Road. Emmaus Road is a place of discouragement. In Luke chapter 24, 13 to 24, medyo mahaba-haba, pero pipili lang tayo ng talata. Let me give you a context now. Sa Luke chapter 24, malalaman mo po kung anong kwento, depende po sa chapter eh. Pag sinabing 24, ibig sabihin nun, papalapit na eh, namatay na si Jesus dito, it's either nililibing pa lang siya or nag-resurrect na po siya eh. Well, sa Luke chapter 24, nag-uusap po ang dalawang disciple. At sila po'y lumong-lumo. Nasubukan nyo na po bang maglakad, hindi ka makatingin sa tao. Nakatingin ka lang sa baba. Talagang bagsak na bagsak. Alam niyo kung bakit sila bagsak? Kasi hindi na nila makita si Jesus. Ang dating Jesus na kasama nila, nasaksihan nilang pinako, inilibing, hindi na nila makita si Jesus. Kaya lugmong-lugmo sila, sabi nila, Lord, we choose to follow you on that narrow road. We choose to walk on that path less traveled. Pero Lord, nasaan ka na? Nasaan ka na? Namatay na si Jesus. Hindi nila makita in this verse. Si Jesus po'y namatay. So sila po'y lantan-lanta, sila po'y discouraged, bagsak na bagsak. And let's read this verse. Sabi dito, verse 13, now that same day, two of them were going to the village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. And as they talked and discussed these things with each other,
Jesus himself came up and walked along with them. Nabuhay na pala ang Jesus. They were kept from recognizing them. You know, pag ikaw'y discouraged, pag ikaw'y puno ng disappointments, nawawalan ka ng pag-asa. Somehow dito, makikita natin, parang di nila nakilala si Jesus. Kaya hindi pala maganda yung sobrang discouraged tayo. Sobrang natin pinag-uusapan yung problema. Sobrang tayo nagpo-focus sa mga kalungkutan at mga kahinaan. Bakit? Sinamahan na sila ni Jesus, pero hindi pa rin nila nakilala na si Jesus pala itong sumasama sa kanila. But the good thing is this, on the Emmaus Road, the road to discouragement, Jesus will come to you and He will walk with you even though you are discouraged. God knows when you are discouraged. When it's hard for you to walk or to follow Him on that path, sasamahan ka ng Panginoon at hindi ka mag-iisa. Ituloy po natin, verse 17. So He asked them, Jesus asked them, the two disciples, what are you discussing together as you walk along? And they stood still and their face was downcast. Probably the reason why they didn't recognize Jesus because they were not looking to Jesus. They were focusing on the discouragement. At alam niyo po, mahihirapan tayong sumunod kay Lord at makapagpatuloy sa daan, patungo sa ating Panginoon, if we focus on the discouragement. Sino dito minsan sa buhay mo na discourage ka na? Lahat tayo dito. At posible kahit sa mga oras na to, nadi-discourage tayo. Amen? May mga nangyayaring hindi po umaakma sa ating kagustuhan. Hindi po nangyayari yung ating mga hinihiling. Nadi-discourage po tayo. So their face was downcast. Sumagot naman po si Cleopas, yung pangalan ng isang disciple, sabi niya, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that happened here in these days? Ikaw lang ba ang bisita sa Jerusalem? Hindi mo ba alam kung anong mga nangyari itong mga nakarang araw? Grabe talaga, hindi talaga nila nakilala si Jesus, no? So, nagpatuloy sila sa paglakad, ikinuwento nila kung ano nangyari, paano hinuli si Jesus, nagkawatak-watak ang mga disipulo, ang dating solid na tagasunod ni Jesus, nagkanya-kanyang lakad sila hanggang si Jesus na lang ang naiwan at isa na lang ang tumayo sa paanan ni Jesus sa krus. Let's read verse 28. Pwede niyo po ba akong sabayan? As they approached the village to which they were going, Jesus continued, everybody say continued, as if He were going farther. But they urged Him strongly, stay with us, Jesus. Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over. So He went to stay with them. You know, hindi ka lang po sasamahan ni Jesus. Tatabihan ka pa ni Lord sa iyong kalungkutan, sa iyong kahinaan. So in-urge nila, sabi nila, although hindi nila kilala na si Jesus ito, nakaramdam sila na meron pong nakikinig sa kanilang mga kabigatan. No? Ang sarap ng tawag ho doon sa counseling is safe space. When you recognize that there's safe space with your friends, you start to open up what you feel. Verse 30. Sige nga po, mga disciple ni Jesus, basahin natin. When He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Ay, may ginawa si Jesus na pang-review sa kanila. Verse 31, then their eyes were opened, and they recognized Jesus, and He disappeared from their sight. And they asked one another, I like this verse, sabay-sabay natin basahin. Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures with us? Sa Tagalog, ang ganda nito eh. Hindi ba, kaya pala nag-aapoy ang puso natin habang sinasabayan tayong naglalakad, habang pinapaliwanag niya ang talata, siya pala si Jesus. Siya pala ang Panginoon. You know, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man nasa road ng discouragement, nasa road ng disappointments, nasa road ng kahirapan, Jesus will meet you there. Jesus will continue to minister to you, and Jesus will strengthen you no matter what. That's why the road to Emmaus is not just a road of discouragement, it's a road of passion. Their hearts were ablaze once again for the Lord. Everybody say ablaze. Nag-apoy uli. You know, iniisip natin no, na ang puso magliliyab, mag-aapoy pag okay lahat, pag may pera tayo, pag naayos lahat ng problema. Sino dito, gusto mong maayos na yung problema mo? Walang garantiya mag-aapoy ka kay Lord pag wala si Lord sa buhay mo. Pag hindi ka sumusunod sa ating Panginoon. Iniisip natin, magkaroon lang ako ng ganito, dumami lang yung resources ko, maayos lang yung kalagayan ko, palagay ko, I'll be walking on that road to passion. No.
Even you're walking on the road of discouragement, if Jesus will walk with you, Jesus can set your heart ablaze and on fire. Akala niyo po ba wala tayong problema? Akala niyo po ba wala kaming problema? Lahat tayo may problema eh. May pinagdadaanan tayo. Pero hindi po mahalaga yung pinagdadaanan natin eh. Ang mahalaga, may Kristong sumasama sa atin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. At ang Diyos ang magpapalakas sa atin at magbubuhay sa atin at magsasabi, because you're following me, hindi kita pababayaan, anak. Mag-aalab ka, magpapatuloy ka. And you know, ang testimony o ang patutuo, very powerful, hindi dahil magandang nangyari sa iyo eh. Ang testimony powerful kasi kahit meron kang pinagdadaanan, nagpapatuloy ka sa paglakad mo para sa ating Panginoon. You can become an inspiration kahit mahirap, kahit matindi, ang pinagdadaanan mo, Jesus can set your heart ablaze again. Amen po ba doon? Panglima, parang kulang na ako sa oras, no? It's a road that will cost us but worth it. It's a road that will cost us but worth it. May kapalit. In my case, career, my family for a while. Sabi nga ng nanay ko okay lang naman na sumunod. Sige, naintindihan ko, magpastor ka Pero why follow Jesus sa Manila? Ba't hindi na lang dito? Oo nga, no? Tama, no? Well, looking back ngayon ko na-realize, kung doon ako sa Leyte, hindi ko kayo nakilala. Wala ako ngayon dito. Walang encounter na powerful na nangyari kagabi kung hindi po tayo nagsama-sama at nagtulong-tulong na mabuo ang gawain dito sa Zion Christian Fellowship Maliwag. Lahat tayo may panawagan hindi lang ako Iba-ibang tawag natin ng Panginoon Tinawag ako ni Lord na pumunta dito. Tinawag rin kayo ni Lord na tumugon para dito. At ano pong resulta? May mga testimony tayo narinig kanina na very powerful and it's gonna be worth it kahit na may kapalit na halaga sa ating pong mga pinaggagawa sa nakaraan sa pagsunod kay Lord. Amen? We're not called to walk someone else's road. Nandyan ba yan? We're called to walk ours with faithfulness. Hindi tayo tinawag na lakaran yung nilakaran ko. I'm not saying na sumunod kayo sa akin. May iwan niyo po yung trabaho ko. This is my calling. Pero isang bagay ang sigurado, lahat tayo may panawagan ng Diyos na may dapat tayong sundin, may dapat tayong iwanan. At ang pagtugon natin doon, nangangailangan ng katapatan sa ating Panginoon. Amen? Your journey may look different, but the call remains the same. Follow Jesus. Keep your eyes on Him. Hindi man kayo magpastor, hindi man kayo mag-full-time, pareho lang po ang panawagan ng Panginoon. At ang panawagan ko sa sarili ko at panawagan ni Lord sa inyo ay same lang, na tayo po ay dapat sumunod kay Jesus at tutok lang kay Jesus. Nakatutok po ba tayo sa panawagan ng ating Panginoon? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Dahil tumugon tayo sa panawagan. Number 2, the house of discipleship is we follow Him on the road. 5 po ang description ng road. The rewards of discipleship naman, ano naman po ang kapalit dahil sumunod ka kay Lord? Madami po. Hindi ko ito lahat masasabi, but I'll be talking it more sa camp natin sa April 19 to 20 kasi doon po talaga masusulo po ang ating mga puso. Wala pong distraction at doon tayo kakausapin ni Lord. Sa Isaiah 58:13 to 14, basahin nga po natin ito, no? Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito ho yun, yung linggo, para kay Lord. Huwag ninyong isipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Lord, bakit naman kasi linggo pa, may outing, may kainan na masasarap. Pero sabi dito, ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ito sa pamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sis, parang tayong kinakausap pa. Bro, parang tayong kinakausap pa. Pigilan daw ang ating kagustuhan. Gusto nang lumakad na ito di ba? Kating-kating na ang paa Sabi ni Lord, pigilan, pigilan. So tuloy po natin, sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Itigil daw po at shut our mouth. Ano daw po ang resulta? Verse 14, kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa paglilingkod sa akin. Wow. Kapatid, ang kaligayahan pala in the presence of God, it's all about the attitude. No?
Kasi you may be here, but your mind is wandering. Nasa Baguio. Nasa swimming na, no? Although mahalaga naman yun, di ba? Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupain ninyong minana sa inyong ninunong si Jacob. At mangyayari ang mga ito dahil sinabi ito ng ating Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. At hindi rin kayo pinabayaan ng Diyos at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Yes, sa ating pagpili ng daan na ito na mahirap, may kahirapan, may hamon, hindi sikat, hindi tanyag, inuusig po tayo. Pero isang bagay po, ang po pwede hong mag-agree tayo lahat, hindi tayo pinababayaan at papapayaan ng ating Panginoon. Lagi tayong sinasamahan ng ating Diyos. Gusto ko ito sa English kasi ito'y may kinalaman po sa gala. Sa pastor, wala na po ba kaming gala? Wala na kaming lakad? Hindi lang dito, sabi ni Lord, pati sa ibang bansa. Sabi dito sa translation, verse 14, then you will have joy in the Lord. I will cause you to ride on high places. Naku, sino dito excited na? Kasi when we talk about ride, may kinalaman to sa travel. Sabi ni Lord, ang siste, hindi ko hahayaan na walang ride na mangyayari, walang bakasyong grande na mangyayari. Sino po excited po dito sa ganon? Say amen. Grabe, lami kagad nag-amen, no? Basta talaga gala, no? Hindi, totoo. Gusto rin natin yan. Ano kaya pakiramdam lahat ng mga taga-Zion Baliwag, mag-El Nido tayo lahat, no? Grabe, no? Sabi siguro ng katabi mo, pwede po ba mag-swimsuit doon? Pwede, basta hindi ka lalaki, ha? Babae ka dapat, no? I will feed you with the best from the land. Hindi lang travel, may pocket money pa, no? Given to your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken. And you have this confidence sa heart mo na ang blessing mo hindi sa tao, hindi sa pinili mong mali at taliwa sa kalooban ng Panginoon. Ang blessing mo naroroon sa pagpili mo sa ating Diyos. Come on, can you claim that verse? Sabi mo, Lord, ako yan, para sa akin yan. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord, no? Hallelujah! So, wakasan na po natin to. The response to discipleship. Ano nga uli yung una? How do we follow Jesus? The road to discipleship. 5 description. The rewards to discipleship. Pangatlo, ang tugon sa panawagan. Now, let me just clarify, no? It is Jesus who calls us. It is a personal call. Hindi lang niya tinawag ang buong Zion Baliwag. Tinatawag ang bawat isa sa atin. May kanya-kanya tayong pagtawag. It is very important call. It is a very powerful call. Do you agree? Very important call. Very powerful call. No? Sabi nga, di ba, pag may tatawag na importante, hindi ka aalis muna Nandun ka sa lugar na tahimik, malakas ang connection, yung signal mo. Bakit? Pag na-miss mo yung tawag niya, baka hindi na maulit So, just like that kind of call, the call of Jesus is very important Do you believe that this call is very important? But this call is nothing if you don't respond. Walang dating to. No matter how powerful and personal and purposeful this call, kahit gaano ka makapangyarihan ang panawagan ni Lord na sumunod ka, may reward, may pagpapala. I will let you ride on my glory, on my blessings. If you don't respond, this call does not only matters on Jesus it also matters on us. Meron tayong responsibilidad dito. Kasi tayo ang tutugon. Alam nyo, ang trabaho ni Lord ay tumawag lang. Mag-cast lang po siya ng panawagan, ng call to discipleship. Follow me, deny yourself, take up your cross. No, but it's up to you and me if we will respond. Amen po ba doon, mga kapatid? So how do we respond? Number 1, respond like Andrew. Nandito ba si Brother Andrew? Be a gospel sharer. Paano tayo magre-respond? Gagamitin natin yung mga uncommon, unpopular disciple na may mga unique way of responding to Jesus' call. Ang alam natin si Peter, okay na yan, si Paul, okay na yan. Pero, sino nakakilala kay Andrew? Alam niyo po ba si Andrew? Grabe po ito, hindi kilala, hindi tanyag. Pero ang kanyang sinara ng gospel na mayagpag, naging tanyag, sino yun? Ang kanyang kapatid na si Pedro. Without Andrew, there can be no Peter. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa isang taong nasyaran mo. Paano siya tatawagin ng ating Diyos? John 1:14 says, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Now,
pwede namang iba ang kanyang puntahan. Siguro meron din silang sibling rivalry, magkaaway din sila. Ayoko, makakilala kay Lord yan, babait pa to. Pero hindi, nandun yung heart niya eh. You know, a true disciple is a hero. Be a family hero. Bring your loved ones to Jesus. How do you follow Jesus? Huwag ka muna mag-isip, pumuntang Afghanistan at Myanmar. Isipin mo muna, paano mo aakayin ng iyong pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Because your family is your first ministry. Amen? I like what Charles Spurgeon about family evangelism. Sabi niya, if Jesus is precious to you, you will not be able to keep your good news to yourself. You will be whispering it to your child's ear. You will be telling it to your husband. You will be earnestly imparting it to your friend. Without the charms of eloquence, you will be more than eloquent. Your heart will speak and your eyes will flash as you talk His sweet love. It cannot be that there is a high appreciation of Jesus and a totally silent tongue about Him. Hindi ka mananahimik. Lalo na kung alam mong good news ito eh. Yun yung naramdaman ni Andrew. At ito pa, tinuloy po ni Charles Spurgeon, if you really know Jesus, you are like one that has found honey. Pulot pukyutan. You will call others to taste its sweetness. You are like the beggar who has discovered endless supply of food. You must go tell the hungry crowd that you have found Jesus and you are anxious that they should find Him too. Kaya it's a contradiction. We're not telling Jesus to our family and friends. You know, ang dami na natin pinag-uusapan. No? Ako kasi, although I'm a pastor, but even if I'm not a pastor, no, lahat ng taong lalapit at darating sa buhay ko, as a disciple, hindi ko po papayagan na yan po'y makausap ko na hindi po makakilala kay Lord yan. Why? Because ang hirap itago ng good news. Ang hirap pong sarilinin ng isang bagay na nagpabago sa buhay mo. Amen? Sabi nga dito, grabe, kung kilala mo si Jesus, hindi mo ito tatago. Ibubulong mo to sa iyong mga anak. Sasabihin mo to sa iyong asawa. At ito ipamamalita mo sa iba. At ikaw'y kakabahan. Bakit? Excited ka na dapat matagpuan din nila ang ating Panginoon. Number 2, how should you respond to follow Jesus? Respond like Simon of Cyrene. Hindi nyo na naman kilala ang disciple na to. But that's okay. Because most of the time, the unpopular disciple are those who made impact in following Jesus. Be a cross-bearer. Luke 23 verse 26, as the crowd, ito yung pinapako na si Jesus. Pwede kayang may mag-assist lang po saglit, no? As the crowd led Jesus away to His death, Simon of Cyrene, who was just coming into Jerusalem from the country, was forced to follow carrying Jesus' cross. Now, itong si Simon of Cyrene ay bisita lang. Actually po itong si Simon of Cyrene, nasa Jerusalem sila. Ito po isang Afrikano. Taga-African po siya because Cyrene is a city near Africa. At alam niyo po, he was a black American. Pagdating po niya doon, nagkataon po na si Jesus pumapasan po ng krus. Nabigatan ng hina, bumagsak. Alam niyo po, nagtawag ang kawal at ang napili, sa dinami-dami na mapipili, isang bisita lang o foreigner. Sabi niya, pasanin mo ang krus na binubuhat ng mamang ito. What does it tell us, mga kapatid? Very short na lang, summarize na lang. No? Are you willing to be inconvenient and to be disturbed to follow Jesus? Pwede ka bang abalahin ni Lord? You know, wala namang pinapasan na cross na ngayon. Wala nang bigat. Hindi naman tayo hinahampas na eh. Wala namang penitensya na eh. Pero yung simpleng invitation, tulong ka, volunteer, serve the Lord, attend ka dito. Are you willing to be inconvenient for the sake of following Jesus? Simon, all in his mind was to do a vacation. Magbabakasyon lang ako eh. Pero sabi ni Simon Cyrene, well, if it's Jesus' cross, I would gladly carry that cross no matter what. I'm willing to be disturbed for the Lord. You will know that you are a true disciple when you are willing to be inconvenient for the Lord Jesus Christ. Amen? Number 3, how do we follow Jesus? Respond like Joseph of Arimathea and Nicodemus. Be a body keeper. Joseph of Arimathea and Nicodemus. Remember Nicodemus? Ito yung gabi lang siyang nakipagtagpo kay Lord. Nahihiya siya. He was a Jewish ruler. Siya po ay sarado, kandado po sa relihiyon. Pero naghanap siya, nagtanong siya.
Ano po bang dapat gawin para maligtas? You must be born again, Nicodemus. At nagtago na siya. Bakit? Kasi nga po, ayaw niyang mabunyag siya. And fast forward nung pinako na si Jesus. Walang ibig mag-claim sa katawan ni Jesus. Kung walang nag-claim, I doubt it. Ano kayang nangyari? Ano kayang pwedeng gawin sa resurrection kung ang katawan niya itinapon lang, kahabag-habag naman? Rich people or rich disciple of Jesus like Joseph of Arimathea gather the body of Jesus and keep it. Let's read this verse now. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate, kasi may kapangyarihan siya, ginamit niya di ba? The body of Jesus now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders, with Pilate's permission, malakas ito. Bakit? Si Poncio Pilato, nakausap niya He came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus. At binihisan, nilinis nila ang katawan ni Jesus. Ang reason kung bakit nalagay po siya sa isang marangal na libingan dahil po sa mga mayayaman na to. Now, let me say this. Listen very carefully now. The symbol of this body keeper is, are you willing to keep the body united? The body of Jesus. This is the body of Jesus. Are you here to divide the body, or are you here to keep the body? So that the body will be full, will be usable, bring glory to the Lord. Following Jesus does not only mean sharing the gospel. Following Jesus is are you into unity? Are you into agreement? Ikaw ba'y nakikiisa sa vision ni Lord? Ikaw ba'y bumubulong na pag sinabi ni Pastor, sinabi ito, ibinubulong mo sa baba, tama yan, gawin natin yan, sundin natin yan. Bakit? It's keeping the body of Christ intact for the glory of the Lord. Amen? Are we into division or are we into unison? Na hindi tayo nagkakast ng doubt. Hindi maganda yun, huwag nating samahan. May gawain na ganyan. Hindi ko gusto yan. No, gawin natin yan. Bakit? Yan ay para kay Lord. Hindi para kay pastor, hindi para sa tao. Yan ay para sa katawan ni Jesus. Wala na po ang katawan ni Jesus, nasa langit na Pero ang church ay katawan ni Jesus. At pag tayo po hindi nagkakasundo, nag-aaway-away tayo, meron tayong division, meron tayong bangayan, meron tayong inggitan, meron tayong mga sinasabing palihim sa baba, hindi tao ang sinisira natin, ang nasisira natin ang katawan mismo ni Jesus. The body of Christ. Are you willing to become like that kind of disciple? You have that influence. You have that resources. Your voice will be heard by many. Na pag sinabi natin, sama tayo, may gamit tayo, may sasakyan ako may resources ako, dala tayo ng merienda. You may not share the gospel, but your merienda is also sharing the gospel for other people. Are you that kind of body? Kagabi po, late na po nagsiuwian ng mga disciple natin. Tulog na po kayo. Pinag-usapan ko po si Kuya William, pagod na rin siya. Kuya William, pakihatid po itong ating mga worship team kasi gabi na sila, may bata pa At kahit gabi na hinatid pa po Kuya William is a body keeper. He's willing to be disturbed, to be inconvenient now. And kung meron isa sa atin dito, hindi man part ng worship team, pupunta ng Sabado, Pastor, meron ba akong maitutulong? Hindi ako tutugtog, hindi ako marunong magpakanta, baka mahati ang simbahan pag nagsimula na akong kumanta. But I'm sure, Pastor, may magagawa ako. Susulpot ako, magtatanong lang po ako, anong kulang po dyan? Anong pwede kong magawa? Now, you're building the body of Christ and you're bringing glory to the name of our Lord Jesus Christ. We cannot do everything. What we can do, one important thing. And that one important thing is very important when we do it for the Lord. Sabi ko sa inyo, hindi pa ito ang kayang gawin ng Zion Baliwag. Matindi pa ang gagawin ni Lord if we will become a body keeper, holding that body for the glory of God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 4, be like Philip, be an open door, invite others, saying, come and see. May nagtanong kasi kay Peter can something come out from Nazareth? Meron bang maganda dyan sa church nyo? Nasabihan na pa kayo ng ganito? Sino ba yung pastor nyo dyan? Bata pa. Magaling ba yan? Yung worship team nyo? Mahuganda ba yung lugar ninyo? Who among you here nagsabi, ba't di mo subukan? Sige, silip ka. Attend ka. Philip could have been discouraged Nasabi niya, grabe naman, ang sakit naman ng sinabi mo. Meron bang magandang lalabas sa Nazareth? Kasi po ang Nazareth, pangit. Maliit Pero ang ganda ng sinabi ni Philip Sabi niya, halika. Sama ka, silipin mo, makikilala mo si Jesus. Wow! When was the last time you invited someone and promoted the church
so that that someone will come to the church. May tanong lang po ko, no? Are you proud that you are a Christian, you're a disciple, and you're a member of Zion Christian Fellowship Baliwag? Are you proud? Hindi, totoo nga, hindi nga. Are you proud? Nanonood ba kayo ng YouTube? Sumasama po ba tayo ng prayer gathering? Yun lang. Pasensya na po kayo. Because this is discipleship. If you're proud, lahat ng mahalaga kay Lord sa church na to. Kasi kung hindi to mahalaga, ititigil namin to, hindi natin to gagawin eh. Mahalaga ang prayer gathering, may nare-reach out yan eh. If it's important for the Lord and for the church, it should be important to each and every one of us. We're telling them, come on, come and see. Come and see. At mabibless ka, hihipuin ka ng Panginoon, palalakasin ka ng ating Diyos. Marami yata akong na-offend ngayong umaga na to, no? Panglima't panghuli, be like Stephen, testify, be a martyr, suffer for Jesus. Grabe, no, Pastor, ang dulo po, suffering talaga, hindi man lang blessing. Ganon eh. Kasi po, we will walk with Jesus on the pathway of suffering. In the end, ang challenge ko po dito, yung sinabi po ni A.W. Tozer, it is Jesus Christ and Jesus Christ alone who makes sense out of everything in this world. Wala pong ibang nagpapaganda at nagbibigay importansya at kahulugan sa buhay, liban sa ating Panginoong Hesus. The reason I gave up everything, these people gave up, you gave up everything for the Lord. You had been to places at hindi dito. Because you know deep inside your heart, Jesus is so beautiful. We're so attracted with Jesus. We love Jesus because Jesus loved us and He gave His life for all of us. And it makes sense, di ba, sa buhay natin. Tama lang na merong nagbabago sa buhay natin. Tama lang na may iniiwan tayong mali. Tama lang na hindi tayo lugmok sa bisyo. Tama lang na tayo sumusunod ng tama kay Lord kasi yun yung tama. In the end, ng series na to, The Call to Discipleship, I can rest my case sa topic na ito. But here, my last word. Only a true disciple of Jesus will truly follow Him. Only a true disciple of Jesus will share the gospel to others. Hindi ito pwedeng gawin ng hindi disciple. Ano ba namang halaga nito sa iba, di ba? Only a true disciple will give their tithes and offering and first fruit faithfully. Only a true disciple will follow Him fully and none other else. Imagine mo kapatid, kung lahat tayo, hindi lang Christian, lahat tayo totoong tagasunod ni Kristo, ang tindi po ang pwedeng gawin ni Lord sa ating simbahan. Hindi ko po ini-endorse, but I'm so excited. Mayor Vico Sotto is about to run again. Sa Pasig, tama ba? Very transparent. Naparangalan po siya. Award po na may kinalaman po sa anti-corruption. Ayaw niyang paggamit ng kanyang mukha sa mga project. At ang kanyang slogan lagi, ang malakas gumastos sa kampanya, babawiin ang pera sa kaban ng bayan. Hindi siya gumagastos. Nagbiro po ang kanyang tatay, si Enteng Cabizote. The next president of the Philippines, no? Sabi ni Vico Sotto, shh. You know why I'm saying this, no? Because Vico Sotto could have followed the path of his father. Eh, si Vic Sotto, chick boy po ito eh. Chick boy po ito. Nanonood pa ako, bata pa lang ako, Connie Reyes in camera, di ba? Naalala niyo yan? Niligawan po kasi niya ito si Connie Reyes eh. Nagkaanak sila, si Vico Sotto. But you know, Connie Reyes being godly, a member of a large church, BCF, chose to walk on a different path. They followed Jesus. And I've seen a video, they really prepared this young man, Vico Sotto, mula po pagkabata, Sunday school, laking church, dinisciple ng mga pastor, hanggang siya'y nahalal bilang mayor. You know, only a true disciple can change and be used by God to bless our nation. Wala tayong pag-asa eh, kung pasayaw-sayaw lang ng budots. Well, kung tatakbo ho itong si Vico Sotto, ano sa tingin nyo? Hindi yan mananalo. Hindi mananalo. Kasi hindi po siya papasa sa qualification ng Pilipino. Dapat corrupt, dapat nasa politika na dynasty, dapat sikat, dapat magaling sumayaw. Hindi papasa sa Pilipino ang taste na matuwid, makadiyos, anti-graft and corruption. You know, panahon na po na maintindihan natin, this nation needs the call to discipleship. Imagine po ang lahat ng tao, ang mindset ay pagbabago, tamang kaisipan patungo kay Kristo, this nation really will be changed for the glory of the Lord. Amen po ba doon?
kahit sa ating pamilya. Tayo po yumuko para sa isang panalangin. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong paghamon sa aming mga buhay, ang patuloy na pagsama ninyo sa daan na aming tinatahang patungo sa inyo. Dalangin po namin that our hearts will continue to walk with Jesus even on that road to narrow road, a road less traveled. At Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, sasabihin po namin to sa inyo, Lord, any road, any cost, we will follow Jesus. Amen at amen. Let's watch this music video. Safe and familiar, with their hearts set on a heavenly prize. There were some who laid down their nets, and some who laid down their lives. Not sure where they were going, but they did they knew who had called.